Umaga sa lahat. Nais kong batiin Maganda. ang lahat ng mga kaibigan nating katulad ko na nakapula. Good morning, sir. Happy Valentine's po sa lahat. Happy Valentine's. Oh. Good morning, Pulang-pula ako, di ba? sir. Ready na ako Working, para sa Luneta. Kasi working, working. pinap oo, pinapiring squad daw sa Luneta yung daw yung single. Ay, ganun Ako po sir, ba, sir? ako sir, magbalak ako ng bumili ng eroplano para sagipin ko ang mga babaeng iniiwan sa ere. Wow, Matindi. Ikaw ang pinakamatindi, ikaw na. may Ikaw na, hugot ata. Daryl. Oo. Mm. Samahan ka naman ni Frank eh. Mabait naman si Frank. Mga babae Oo. si Frank, sir. Mm. Nandyan si Frank. Tutulong siya sa iyo. Mm. Panghulog, panghulog ko, pugutan ko ng ulo yung mga nang Mm. iiwan sa air. Mm. Kahit walang Anyway, walang punit, sir, walang SSS, basta may oo nga pag-ibig eh. ako sa kanila. Oo nga eh. Sige, pag-usapan natin yung pinakamagandang pag-ibig. Ito yung pag-ibig na walang kapantay. Yan, yung pag-ibig na walang maliw. Ano po yon? Ito yung matagpuan natin sa John chapter 15, verse 13. Sabi rito, greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Ayan, no? Yung ang totoong pag-ibig daw ay yung inalay niya yung kanyang bugtong o yung kanyang sariling buhay para sa kanyang mga kaibigan. Okay? Sino yung kaibigan na to na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng kaibigan niya, ng mga kaibigan niya. Walang iba kung hindi si Jesus. Sabi niya sa verse 14, you are my friends if you do what I command you. Yan. Dinugtungan niya pa sa verse 15, no longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I have heard from my Father, I have made known to you. Kaya purihin ang Diyos, no? Kasi ito yung pagpapakita ng totoong pag-ibig. Kasi ang pag-ibig ng tao, 'di ba? Fleeting, no? Fleeting, nagbabago po 'yan. Depende sa mood, depende sa panahon. Parang malala ko nung ako'y kabataan pa lang. Yung sabi nga ng iba, yung first love, yung yan, naranasan ko din 'yan, no? Nagka first love din ako. Oo. Yung first love na yon matindi. Kasi talagang inukit ko yung pangalan naming pareho. Tapos sa dulo ng aming pangalan, nung pinagdugtong ko yung pangalan namin, naglagay pa ako ng F. Yan, no? Ng F. Anong ibig sabihin ng F? Ako ang pakiramdam ko nung time na yon, ito na yung forever. Ayan. Okay? So yung mga forever na yan, bago lang yan eh. Nung unang panahon pa, nung mga 1980s, ganun katanda si Sir Benji. Mga 1980s, no? Yun na yun. Ako yung nagpasimula nung forever na yan. Sabi ko may forever. Pero walang nangyari sa forever. Hindi naman tumagal yung forever. In fact, yung forever na yun ay yung aking forever ay ikinasal sa isang kanyang naging isang forever na hindi din naman naging forever. Ayun. So, yun yung sinasabi natin na ang linaw sa Bible, no? There is only one love that never changes. There is only one love that goes through all eternity. Yan yung pag-ibig na dahilan kung bakit ako mismo sa aking personal na karanasan hindi naman ako baka akala sa inyo ako ay isang pastor. Hindi ako pastor. Ako ay isang tao lang na nagkaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Yung buhay ko na binago niya. Yun yung sinasabing transformative love. Binago niya yung buhay ko. Kaya sabi ko nga, Panginoon, salamat. Kasi yung buhay kong yun nga, ewan ko lang, nabanggit ko na sa inyo, no? Dahil buhay kong babaero, buhay kong sinungaling, no? Kasi ang yabang ko, laki ng mga muscles ko, yung mga gano'n, no? So, para magkaroon ka ng maraming jowa, di ba? Kailangan mo magsinungaling eh, yung gano'n. But when I realized that it cannot make me happy, nung nagkaroon ako ng, sinabi ko na yata sa inyo, ng isang deep, very deep na vacuum sa puso ko, then I realized.
no, I realized that was the time I prayed. Sabi ko, kung talagang may Diyos, kung talagang Diyos ka, tulungan mo ako sa aking nararamdaman. I was kneeling on my knees and I was saying that kind of a prayer. Sabi ko, kung talagang Diyos ka at kaya mong baguhin yung buhay ko, alisin mo yung kahungkagan sa puso ko, handa akong sumunod sa iyo. Yun. Kaya nung naranasan ko yung ganong pag-ibig, sabi ko, Panginoon, salamat. No? I'm not saying that I'm perfect. What I'm saying here is that God continues to give us His grace, His love, His understanding, His loving kindness na sinasabi, hanggang sa unti-unti niya tayong hinuhubog ayon sa kanyang wangis. Yun yung kanyang desire para sa atin. No? Kaya kahit na ako isang massage therapist, hindi ko kinakahiya yun. No? Ako'y nagagalak at ako'y natutuwa na pinangangalandakan, ako ay binago ng ating Panginoon. Kaya kung kayo ay handang magkaroon ng transformation ng buhay ninyo, sabihin ko sa inyo, isuko nyo lang sarili nyo sa Panginoon and God will take care of it. No? Ano man yung mga struggles natin. Kasi nung una, di ba, laging dahilan ko, sabi ko, sa kanila ako dyan, sa kanila ako niyan, kasi hindi pa ako handa. But we will never be prepared unless we come to God and admit, we ask for forgiveness for our sins. We surrender our life to Him. We accept Jesus in our heart as Lord and Savior. Then that's it. God will make that thing happen and He will give us that kind of love that never changes. Now, if you that is the desire of your heart, kung gusto mo siyang tanggapin bilang personal na Panginoon at manliligtas. No, I'm not trying to say you join this religion, you join our group, you join whatever I'm going through. No, it is you and your God, no? It is you and your relationship with God. Ito yung pinag-uusapan dito. Hindi po pinag-uusapan dito kung ano yung aking paniniwala, kung hindi ikaw at ang sarapan ng Panginoon na nag-aanyaya sa iyo, nagbibigay pa anyaya. Surrender your life to me. Surrender your life to Jesus and He will transform your life and make a big difference in your life. Ito na yung talagang masasabi nating totoong forever. At ito yung masasabi din nating totoong Valentine's Day natin. Kasi po ang Valentine's Day na ito ay hindi lang pang February 14, kung hindi ito ay para pang sa walang hanggan. Now, if that's the desire of your heart, wherever you are right now, I'm urging you, I'm leading you to a prayer and say this prayer, take this prayer as your own prayer. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, sinusuko ko yung aking buhay at hinayaan kitang maging hari ng aking buhay mula sa araw na ito. Let's join me in this prayer and take this prayer as your own. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa kapahayagan ng iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat Panginoon sapagkat inalay ninyo ang iyong bugtong na anak upang ako ay magkaroon ng kaligtasan, kapatawaran ng aking kasalanan at buhay na walang hanggan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at manliligtas. Mula sa araw na ito, maghari ka, ikaw ang masunod at hayaan lamang na ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na tumulong sa iyo, sa akin, upang maging mabuti, maging kaaya-aya ang aking buhay. Ito'y aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's continue praying. I'll be praying for you. Thank you so much, Lord, for this time that for those who accepted Jesus in their lives as personal Lord and Savior. Lord, I pray that you continue to deal with them. Lord, continue to create the deeper yearning in their hearts, Lord, na mas lalo kayong makilala at maranasan, Panginoon. Ikaw ang pag-ibig na totoo, ang pag-ibig na hindi nagbabago mula noon hanggang magpakailan pa man. Maraming salamat, O God. Lord, as we commit this time sa aming pong pagpapatuloy ng pag-aaral, O God. Lord, I pray na tulungan mong bawat isa, lalo tigit sa kanilang magaganap po na unit test. Maraming salamat. Ang lahat ng papuri ay aming ibinabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so there you are. Tayo'y magpapatuloy sa ating wala pa lang 12 o'clock, no? So medyo advanced tayo ng kaunti. Anyways, I would like just to make ano yung I would like to make an apology kasi hindi ko kayo na bigyan ng abiso na what we do na every unit ano natin whenever we finish one module magkakaroon tayo yun ng unit test. In fact, when you look at sa ating sa ating manual, bawat huling yugto o bahagi ng ating
module, meron tayong unit test. No? So this is your unit test. Magkakaroon tayo ng unit test and I'll be giving you 40 items to to answer. Gawin po ninyo, you try to exercise already what we're telling you or what we've been sharing with you, yung tinatawag natin na analysis, no? So when you make give your answers, you try to analyze first. No, huwag kayong nagmamadali kasi lalo na sa ating mga quizzes, hindi naman tayo masyadong maipit sa ating yung sinasabing time pressure. Okay? So ang coverage ng 40 item ng ating quiz for today is mula doon sa unang bahagi ng ating pong fundamental concepts on massage therapy. Yun lang po yung coverage po natin ng 40 items. So I'll be giving you uh sandali. 12:30 pala tayo mag-start pala, no? Excited na si Mr. Eugenio. 12:30 pala. So, ayan. We'll try to do you have any questions so far? Meron ba kayong clarification or anything you would like to be informed about or what's this? Be clarified about? Sa mga nakalipas natin na mga pag-aaral o pagtatalakay? Meron ba? Darlene, kayo yung mga huling pumasok, ano? So, do you have any clarification? Meron kayong gustong linawin? Sir, ano po yung i-fill up na form na last time, sir, Yes, line oo. for today? Yung form, you're asking about the form that yung requirement ko sa inyo. Kasi sa ngayon, at least mga apat pa lang nagsasubmit, ng form. Yung form na ito, uh, you really have to comply on this ha kasi hindi ako komportable na nagpapatuloy tayo ng training na wala kayong pinipirmang form, no. This is our agreement regarding the schoolhouse rules, no, school rules and regulations. Ayan, sandali ha. Okay, ito yung kung iyong titingnan sa inyong website, buksan ko na nga lang para malinaw sa atin, no. I'll bring you to the website and then para makita niyo yung form na yon na sabi ko na kailan niyo fill upan. So, tingnan niyo po sa ausaonlineschool.com and i-click niyo po yung courses and then LMT, Training and Review, and then, sandali, hindi niyo pala ito nakikita, yung pinapakita ko. So, sandali, share muna natin. Okay, where you are. It's not there. Ayun. Yeah. Kikita niyo yung slide na to, ay yung page na to. So this is the AUSA Online School website. And you click nyo po yung LMT Training and Review. Ito po yon. And then you go downward. And then nakita po nyo to. This is the Student Rules and Regulations. Click nyo po yung Student Rules and Regulations. And then there you are. Ayan na po yan. Okay. I want you to read all of this para doon sa mga hindi niyo naabutan yung ating class orientation nung when was this? First Monday ba yun? Tuesday, second Monday of January. Okay, so ito po yun ha. Ito po yun. Kung gusto niyo pong malinaw, i-download niyo po, you click this one. This is the download page. And ito yung sinasabi ko. Ayan. Ayan. Okay, wala. Okay. So, ito po yung dapat yung isubmit sa AUSA. Yan. Ayan. Naligaw yung train mo. Dito ka taas. Yung Okay.
Sir, may quiz ba ngayon? Mamaya, 12:30. 12:30 to 1 o'clock, inyong unit test. Okay, Professor, salamat. Opo. Okay, ito yung tanong nyo basta ito yung pipirma nyo sa akin, itong conform, and then pirmahan nyo, lagay yung pangalan nyo dito, and then yung address, and your name and signature, and the date, kung kailan nyo pinirmahan. No? So, what I have right now is yung kay Sheila May, ito yung kanyang kopya, ay lang coming from the, ano kasi pag in-screenshot, medyo dark, no? Maitim po siya. Pero yun po yung appearance niyan. And for now, I receive only just a few sa inyo na nag-comply. No? Please don't wait na magbibigay ako ng ipapublish ko lahat po ng hindi po o nakapag-submit lamang po because this is part as a requirement na inyong training program. I want you to sign all this. Now, why is that? Kasi po I would like to avoid people going to DOH, no? Maraming mga sinasabi minsan nagko-complain, nagrereklamo pero ang DOH naman sa kabisihan naman ng DOH hindi niyo naman 'yan pinabalik niyan sa institution kung may mga concern kayo. Pag-usapan sa institution bago niyo dadalhin sa DOH. So para sa akin na lang naman is I would like you to read everything and then pirmahan nyo kung hindi nyo ang tawag nyo, if you do not conform then you don't sign. Kaya lang I will not allow you to proceed sa training program hanggat hindi mo napipirmahan yung conformity na ito. This is a requirement. Okay? Mm. So mayroon bang clarification on this? Sir, okay lang po ba na i-send you kung or i-acknowledge kung sino yung mga nakapag-send na para alam namin if we will resend or we have to find Ah, another one. Yes, I will do that, no? Pero sabi ko hangga't maaari naman kasi siyempre nakakaya naman i-publish ang tagal na natin yan nire-require sa inyo hindi nyo yung iba sa hindi nagko-comply, no? Hangga't maaari kasi ano yun record na yan sa iba sa inyo na hindi sumusunod na malinaw naman matagal na natin ang pinag-usapan, no? So ulitin ko po, huwag niyo po antayin na i-publish natin, no? Hangga't maaari po like what we said, we agreed on sa orientation natin, pirmahan nyo yung huling page ng inyong school rules and regulations. Lahat naman ng institutions ay nito, humihingi nito. So you have to sign and then submit it to me. Okay, so that's the first announcement. The second announcement I would like to make is regarding po sa inyong monthly obligation. Yung iba sa inyo ay opted to pay in cash or in full, so wala na kayong problema. But those who, lalo yung last year, nag-avail ng ating special promo and for this year na nag-enroll, you are required, no? Kasi yung if you opt for an installment basis na inyong tuition. Ayun po. But if you have any other concern regarding this, PM nyo lang po ako ha. Huwag nyo ilabas sa GC kasi madadama yung wala namang kinalaman dito. And by the way, I would like to also make a formal announcement kasi wala siya ngayon If you notice this sa group chat natin, dinagdag ko si Eugene Miles Lim. Si Eugene Miles Lim is my nephew, yung aking pamangkin. Kaya siya yung tutulo na mag-monitor ng lahat ng inyong activity. And in fact, I would strongly recommend na kung mayroon kayong ibang concern, admin concern, pwede nyo siyang i-PM, no? Kinausap ko siya, sabi ko, maging ready ka sa mga anumang mga concerns. Pag admin matters, gusto ko dinidelegate ko kay Miles, siya yung inyong kakausapin, ha? Okay po. Kung hindi siya pwede, ako naman, no? Kasi ano lang naman to si Miles itong pamangkin ko kasi magpa-part-time lang naman sa akin, no? Kaya ganun. Pero kung pwede nyo i-rectang communicate. Walang pong problema sa akin. Okay lang kahit na ako i-recta nyo i-communicate. Kaya lang like what we said, I'm also busy. Marami din tayong ginagawa. Kaya maganda yung may katuwang din ako regarding this. Okay, so kung wala nang question, tuloy na tayo. Please give me a little time. Buksan ko lang yung slide. Okay, are you seeing this slide now? What is an Yes, ideal massage sir. therapist? Yes, Okay, sir. tuloy tayo ha.
Okay. So, i-rundown lang natin yung discussion natin kahapon kasi hindi naman natin natapos yung Code of Ethics. Okay. So, as we have discussed the other day, pinag-usapan natin yung Code of Ethics. Ano ba ang Code of Ethics? Ano ba yung kahalagahan niyan sa ating buhay bilang mga massage therapists? At nakita naman po natin po doon ay ang Code of Ethics essentially is a set of guidelines wherein we are or you are expected to conform, no? To 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 Nandali ah. Paki-mute po, medyo maingay po yung iba. Yan. So essentially, Code of Ethics, ito yung ating guide, no? Guide for our behavior. And ito ay crafted ng DOH at ito ay bahagi ng inyong pagsasanay, no? Kayo ay pinapaalalahan ng DOH kung ano yung mga bagay na dapat nating iwasan, dapat nating gawin. At dito, napag-usapan natin yung iba't ibang component ng Code of Ethics. Ito yung at ano yung ating duties towards the profession, ano yung duty natin towards our co-practitioners, and ano naman yung duty natin doon sa ating mga employers, no, sa nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon tayo ng hanap buhay. And then ano naman yung ating duty o tungkulin doon sa mga allied profession, yung mga kasama natin sa industriya ng wellness o health and wellness. Ano naman yung panghuli, ano yung ating tungkulin doon sa general public, no, sa ating lipunan. Ayan. Kaya briefly tinan natin pag pinag-usapan natin yung profession, ito yung ano natin, ito yung ating gawain, no, yung ating vocation. Kung minsan ito yung ano yung panawagan natin, no. Hindi naman po lahat po kasi ng tao ay tinawag na maging massage therapist. Aminin po natin po 'yan. Ang iba po ay tinulak lang, no? Ang iba po ay pinilit lang na, oh, diyan ka, magmasahe ka kasi wala ka namang ibang pwedeng hanap buhay. Ganun po 'yon. Kaya, 'yon. May mga struggles kapag ka ikaw ay nasa isang bagay na hindi mo naman masabi natin na hindi mo naman kagustuhan, then you will have a big problem. Pero since tayo po ay narito, alam naman natin may purpose din ang Panginoon kung bakit ka naging massage therapist, then ito po 'yon, no? Tayo ay may tungkulin na pangalagaan natin itong profession na to, and yung tungkulin din natin na ah, magkaroon din tayo ng mas malawakang kaunawaan patungkol sa ating ginagawa at palalimin po natin yung ating kahusayan upang sa gayon ay mas magiging Mas maging effective tayo sa ating ginagawang pagmamasahe. Okay? Tandaan po natin bilang massage therapist, hindi po siya massage per se yung ating ginagawa. Marami po 'yan, no? Para kasi tayong ano, yung sabi nga ng iba, yung tayo po ay isang microcosm ng isang negosyo. Kasi siyempre as a massage therapist, kailangan mo i-market yung sarili mo, 'di ba? Kailangan ipaghanda ano mo, kailangan i-calculate mo kung ano yung pwedeng o hindi pwedeng gawin para ang ating client ay ganap na magkaroon siya ng na ika nga ng client satisfaction, things like those. So, marami tayong dapat gawin. Ang sumunod naman, yun, when it comes to our duty sa ating kapwa magsasaka, kapwa, kapwa massage therapist, meron tayong obligasyon na number one, we have to work harmoniously with others, and yung maging maingat tayo sa ating pakikitungo din po sa iba. Maaring tama tayo minsan, pero siyempre the moment we try to communicate, kailangan ano tayo, tactful tayo, ika nga, no? Iwasan po natin na pag tayo nagsasalita ay nakakasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa. Pero hindi ko alam minsan nakikita naman natin iba mga biruan lang nila, pero that deep inside sa tao nakikinig nasasaktan po sila, no? Minsan kasi parang pabiro lang. Pero yun nga sabi natin, alagaan po natin na hindi magkaroon ng lamat yung ating relasyon bilang mga manggagawa, no, mga kapwa manggagawa bilang massage therapist.
Ngayon, dito po sa about employers, ito naman ay in-emphasize natin o in-emphasize ng DOH na tayo ay may obligasyon na maging tapat, maging buo yung puso natin doon sa pagtatrabaho at lalo na sa pag-comply ng anumang mga legal na agreement, no? Anumang legal na mga ano natin, no, na ating pong kung saan ay tayo ay pumirma. No? Kailangan po 'yon, no? At higit sa lahat ay kailangan nating pangalagaan yung ating integridad bilang mga manggagawa at higit sa lahat, huwag tayong masadlak doon sa tinatawag na conflict of interest. Ang ibig sabihin po ng conflict of interest ay kumbaga nasasapawan na natin yung interest ng ating spa na kumita at yun nga no ang iba ay nagkakaroon po sila ng gawain na may tuturing na moonlighting. Ibig sabihin po nagsa-sideline po sila pero po at the detriment of the spa na kung saan kayo nagtatrabaho. So ibig sabihin po noon kailangan igalang po natin yung ating pong mga employers. Ang sumunod naman ay ang ating tungkulin obligasyon tungo sa ating pong mga kapwa na sa health profession. At tulad nung nabanggit na natin, bilang mga massage therapist, tayo po ay nasahanay po ng wellness industry, ng health and wellness industry. Tayo po ay itinuturing din po ng DOH ng Kagawaran ng Pangkalusugan bilang partner po nila sa pagsulong po ng industriya po ng pagmamasahe. And I could still vividly remember nung time na kasi nung mga early 1920s no uh, o late 1990s nung ako yung nagtatrabaho sa DOH ay nagkaroon ako ng chance na maka-avail ng scholarship programs sa Japan sa pamamagitan po ng aming opisina no it's the Health and Policy Development Planning Bureau ng DOH no Central Office. Kaya hindi ko naman inaasahan na magkaroon po ng pagbabago no kasi ang talagang ano ko dati is yun nga ako'y magkukuha ng aking master's degree and then yun nga para lalong mapaghandaan ko yung aking ano yung aking sarili doon sa ano dito sa DOH no. Kaya lang po dumating yung time na nung ayan medyo i-adjust ko ng konti. Nung time na habang ako'y nasa Japan at ako'y nag-aaral ng aking masteral course, yun, na ano ako, na-engage ako doon sa Shiatsu School, no, na kung saan ay alam ko naman, doon po galing yung Shiatsu. At the time, meron na akong kaunting experience noon or may karanasan na po ako o hindi naman karanasan, kung hindi meron na akong exposure sa pagmamasahe. Now, if you look at our website, meron akong kwento pong up close and personal at sinabi ko kung saan po ako paano ako nakapasok sa larangan po ng pagmamasahe. Na nung buhay pa yung tatay ko, nagtaka po siya kasi ako po ay military reservist po ako at nagtataka po siya kasi bakit ako naging masahista. Naging massage therapist. Sumusuot ako ng military uniform pero nandun ako sa field. At pagka may medical mission po kami, andun si Mr. Eugenio nagmamasahe. Okay? So, ang ibig kong sabihin po noon, ang aking exposure talaga ay nasa orphanage, no? Because I volunteered sa isang bahay ampunan before I resigned after I resigned from Congress. Ang gulo, no? Nung nasa Congress po ako, ayun, I felt the need to serve and help doon sa isang orphanage at dahil po doon ay, ayan, no, nagkaroon ako ng challenge. At the challenge that I had in that orphanage was, paano ko alagaan yung mga batang ito na hindi naman ako magulang myself. Wala naman akong karanasan sa ano, no, sa pag-aalaga ng mga pag-aruga ng mga batang lansangan, no? Kasi sa orphanage, mga batang lansangan po yung kinikater namin. Kaya lang po doon po, to make the long story short, doon ko po naranasan kung paano po ang kapangyarihan ng touch, no? Ang kapangyarihan ng pagdampi ng hipo no sa ating mga kabataan ay nagdudulot ng isang magandang breakthrough ng pagkakaroon na ugnayan sa kanila. So that was it, no? Yun po yung aking pong kwento on that. So balikan po natin ang ating tungkulin sa ating profession at lalo na sa DOH na yun nga no na ano po, nangangalaga po sa atin, ito po ay pangalagaan din po natin yung kapwa natin ng mga players dito sa health and wellness industry. At ang sumunod naman ay makikita po natin dito po, yan, yung panghuli by the way,
yung ating pong tungkulin sa general public. Ano po yung una sa lahat? Una sa lahat, tayo po ay inaasahan ng kagawaran ng pangkalusugan na makipag-isa, no, sa mga barangay officials, no, sa mga local authorities para i-promote at isulong ang kapakanan o ang kalusugan ng ating barangay, no, kung saan man tayong barangay ay napabilang. At ang sumunod ay ang ating kahandaan na kung tayo naman ay tawagin at hingan ng tulong, no, kung kunwari yung mga madalas na ginaganap yung mga senior citizens month na may mga ganun, ano, at hinihingi yung ating mga libreng serbisyo, then we should be willing to participate, no? Hindi naman araw-araw natin 'tong gagawin, but this is part of our CSR, ano, yung ating um, corporate social responsibility, yung ating obligasyon sa ating lipunan na magbigay din po, ibalik natin sa ating community yung ating pong mga natanggap, no, na mga skill at kahusayan. At of course, educate the public on the benefits, advantage of being an LMT. Yan po, inaasahan po ng DOH na tayo po ay nasa front line, no? Tayo front runner, ika nga, ng pagpapalaganap kung ano po ang magandang benepisyo at ano pong advantage ng pagiging isang licensed massage therapist. Okay? And then promote massage therapy through social media. Sa ngayon po, well, hindi na po yan uso yung tri-media, di ba? Sa ngayon, social media na po. Social media. Yan. Yan po. Gamitin po natin platform na yun para isulong po kung ano yung massage therapy at magkaroon po ng malawakang kamalayan yung ating mga kababayan kung ano po yung benepisyo ng pagmamasahe po para sa kanilang sarili at para sa kanilang mga pamilya. Okay? So, ayan po. Do we have any clarification? Kasi yun na po yung kabuuan ng atin pong talakayin patungkol sa Code of Ethics. Do you have any clarification? Question? Ayan. So, kung wala na po, I think we will have to end from here. Dali, labas muna ako dito. Ayan. And then I will have to end from here and advise you to, number one, balikan nyo po yung website later on. I think nakapasok naman yung iba sa inyo doon. And in the website, you try to check yung unit test number 1. Ayan po, unit test number 1, and then from there, sagutin nyo na po. Kung yung iba sa atin na first time nyo po mag-undertake po ng ganitong quiz, ang aking pakiusap lamang po ay number 1, mag-register po kayo sa website po natin sa www.ausaonlineschool.com. When you register, please use your complete name. Huwag kayong gumamit ng alias, or wag niyong gamitin yung mga minsan ginagamit niyo po yung mga yung cellphone niyo, yung mga mga model cellphone, yung ganon. Please make sure that when you register sa ausaonlineschool.com, you use your complete name and active na na email address. Okay? Why is that? Kasi po paminsan-minsan po yung system magpapadala po sa inyo ng mga quiz results, no? Yung mga result ng inyong mga, even the examination itself in the coming days. Ayan po. Pero kung minsan po habang hawak niyo po yung cellphone niyo at sumasagot po kayo, kung mapansin niyo po, pagka you're done already, na-press niyo na po yon, scroll down niyo lang po, lalabas po yung kung ano yung result. Makikita nyo po yung result at makikita nyo po doon yung mga sagot nyo po, yung tama at maling sagot. Pwede nyo po screenshot po yon. Kaya lang po yung aking babala is wag